na ating kinabubuhayan, punong-puno ng kaguluhan at kasamaan. Bawat isa ay gusto mangibabaw sa iba, nagpapaligsahan ng kapangyarihan, mga sakim, maibigin sa salapi kaysa maibigin sa Diyos. Mananaig pa kaya ang kabutihan sa kasamaan? Subaybayan natin ang dula nila David at Goliath. Isang araw, David! David! Bakit po, Ama? Halika, pumarito ka. Ano po ang ipapagawa niyo sa akin? Dalhan mo ng pagkain ng mga kuya mo na nasa kampo ni Haring Saul. Matagal na kasi silang hindi nakakauwi dahil sa pakikipaglaban nila sa mga Pilisteo. Sige po, Ama. Sabik na din ako makita mga kapatid ko. Mag-ingat ka sa paglalakbay mo ha. Maraming mababangis na hayop sa kagubatan. Heto ang basket ng pagkain. At ikamusta mo na rin ako sa mga kapatid mo ha. Masayang binitbit ni David ang basket ng mga pagkain. Habang naglalakbay sa agupatan, walang ano-ano'y nakarinig siya ng ungol ng isang hayop. Ang laki ng leon. Diyos na Yehova, iligtas mo po ako. Napatay ni David ang malaking leon. Nagpatuloy si David sa paglalakbay nang bigla makarinig siya ng malaking boses. Ano yun? Ano kaya yun? Parang boses ng isang higante. Ano? Sino sa inyong mga Israelita lalaban sa akin? Sino ang matapos sa inyo? Isang higante nga na umahamak sa bahay ng Diyos na Yehova. Isang hambog na pagganong higante. Matapos ibigay ni David ang pagkain sa kanyang mga kapatid, humarap siya sa haring si Saul. Mahal na hari, ako
Ako po ang harap sa hambog na higanting iyan. Batid kong ibibigay siya ni Jehovah sa aking mga kamay. Ano? Isang paslit ka lamang na bata lalaban sa higanting iyo? Samantalang itong matitipuno kong mga kawan, takot na takot para lumaban sa higanting yan? Tapos ikaw isang bata lang? Sige, ganito na lang. Kung sino mang makakapatay sa higanting iyon, ay bibigyan ko siya ng gantimpala. Mapapangasawa niya ang anak kong babae. Mahal na hari, gusto ko pong labanan ng hambog na higanting iyan. Pero teka, parang hindi ko kaya. Ikaw na lang, kuya. Huwag mo akong itulak. Baka ako madapa. Gusto ko naman labanan pero napakalaki niya. Baka babalian niya ako ng buto. Ano kung pagtulong-tulungan natin siya? Sabay-sabay na tayo, ano? Ako na lang, mahal na hari. Nakapatay po ako ng isang malaking oso at malaking leon. Kaya ko pong labanan ng hambog na higanting iyon. Ano? Sige, dahil mapilit ka, magsuot ka ng baluting pandigma at mag-ingat ka sana. Hindi, mahal na hari. Hindi ko na po kailangan ng mga yan. Batid kong tutulungan ako ng Diyos na Jehovah. Ano na? Sino sa inyong mga Israelita ang lalaban sa akin? Sino? Sino? Kapag tinalo niyo ako, magiging alipin ninyo kami mga Filisteo. Pero kung kayo ang matalo namin, magiging alipin namin kayo. Ako ang harap sa iyo, hambog na higante. Ako ang lalaban sa iyo. Ano? Nagpapatawa ka ba? Ikaw, na isang maliit na bata ang lalaban sa akin? Oo, ako nga. Masibad ka, espada, malaking kalasag, baluti ng pagdigma. Pero ako, harap sa iyo ng may pangilagpos lamang. Gusto mo tirisin kita at durugin ang iyong mga laman at ipakain sa mga ibon sa iyong papawid? Sige, lumapit ka sa iyong kamatayan! Lapit! Lapit! Oo, lalapit na ako sa iyo. Tama na ang isang makinis na batong ito. Para sa iyo! Batid kong ibibigay ka ni Jehovah sa aking mga kamay sa araw na ito. Habang lumalapit si David kay Goliath, pinaikot ni David ang kanyang paghilangpos at pinakawalan ng bala nito ng ubod lakas. Tumama ang bato sa noon ni Goliath. Ah! Ano ito? Ang loko! Ang sakit! Kukunin ko ang iyong espada at pupugutan kita ng ulo. Ito ang ulo ng inyong bayani. Naku, napatay ni David ang ating bayani. Takbo na tayo.
Nasa kanila talaga ang Diyos nila na si Jehovah. Takbo! Takbo! Ano pang hinihintay nyo? Siguraduhin ninyong walang makakataka sa mga Palestiyong yan. Habulin! Habulin sila! Habulin! Minsan pang napatunayan ng bahay ng Diyos na si Jehovah ay sumasa kanila. Ano ang aral na makukuha natin sa dramang ito? Gabundok man o gahigante man ang ating problema na pinagdadaanan, magtiwala tayo ng buong puso sa Diyos na Jehovah at huwag manalig sa sariling kaunawan. At ituturo niya sa atin ang tamang